Ano ang detalye? Ibalita mo yan, Miss Let. Good morning, Lakay. Sister El, hindi nga malayong mapasama sa State of the Nation address ang magiging resulta ng biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ito'y lalo na kung may makabuluhang epekto sa ekonomiya at international partnership ng Pilipinas. Sabi ni Bersamin, nakadepende ito kung may mga konkretong developments na pwedeng ibahagi sa publiko kaugnay ng nasabing foreign trip. Para ngayong araw o mamayang gabi oras dito sa Pilipinas, ang unang schedule ni Pangulong Marcos sa US ay ang pakikipagpulong kina State Secretary Marco Rubio at Defense Secretary Pete Hegseth. Bukas naman, Lakay, ang kanyang bilateral meeting kay US President Donald Trump. Okay? Anong oras Miss Let, dito sa Manila time? Mamayang gabi? Mamayang gabi, Lakay, kasi baligtad tayo ng di ba? Oo nga pala, gabi ha? sa kanila ngayon. Oo. So, umaga rito, gabi ngayon doon. Oo, Lakay. Ayan, So, okay. mamayang gabi, oras dito sa Pilipinas, yun ay umaga na sa kanila. So anong ina-expect ng Pangulo natin na maaring benefits na makuha ng Pilipinas dito sa pag-uusap kay President Donald Trump, Miss Let? Lakay, ang pakay dyan ay pang-ekonomiya. Siyempre, una pagpapalakas, patuloy na pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. At siyempre, ayan, may pakay pang-ekonomiya, yung binabanggit mo kanina, particular dun sa tungkol dun sa US tariff na ipinataw ng Amerika sa Philippine export. So, ang target dyan, Lakay, ay magkaroon ng bilateral trade agreement. At sa security, ayan, national security. Oo, Lakay, kasama rin yun. Siyempre, ay hindi naalis na mapag-usapan yung tungkol pa rin sa regional issues, ayan, West Philippine Sea. At ayan nga, yun yung unang schedule niya, actually, gaya ng binanggit ko, meeting kay Defense Secretary Pete Hegseth. Ayan. At bakit hindi si Vice President Sara ang ginawang caretaker? Actually, Lakay, no, caretaker committee, Lakay, na palaging yung tatlo, sina E.S. Bersamin, Secretary Boying Remulla, at saka si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Lakay Condring, ha? Ayan, acting president ka na ngayon, ha? Alam mo tayo dyan na po, ha? Ayan. Di ka mangliplipat, ha? Ayan. Anyway, okay, so abangan natin, ha? Wala bang update mula sa Malacanang through dito sa sa tatlong caretakers? Wala naman. Ang sabi ni ES kahapon, pagkaalis ni Presidente, ay ang utos lang naman sa kanila ay ituloy lang yung trabaho. Siyempre, hindi lang silang tatlo, lahat ng miyembro ng gabinete. At ang sabi nga niya ay constant naman yung magiging communication nila kahit nasa US si Presidente. Oo nga, pati daw si DOTR Secretary Binis Dizon na may order sa kanya, ha? Bilis naman paggawa ng subway tsaka mga train. Nga naman, nakakatuwa. Order yata yung Lakay na siyempre ang target ni Presidente, bago man lang matapos yung kanyang termino, ma-experience na natin yan. Ayan. So, lalo na ngayong hindi na hawak ni Manong Chavit ang Metro Walk. Ayan. Wala nang problema sa right of way sa ilalim. Ganun ba? Kasi yung Metro Walk pala dyan sa Pasig, isa pala sa mga naging dahilan. Kaya nabalam yung paggagawa ng subway dahil mukhang may mga nagprotesta yata. Ayan. Si Manong Chavit ba o yung mga nakatira dyan sa may Balya Verde yan, Miss Let, ha? Abay, mga mayayaman ang mga nakatira dyan. Oo, yun na Lakay. Yan talaga yung nagpapatagal. Yun yung issue lagi dyan, yung right of way. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming